Hello guys, ito yung lesson sa applications of indefinite integrals, plane areas by integration, or area between curves. Meron tayong dalawang method na ginagamit dito, vertical strip tsaka horizontal strip. Sa una muna, vertical strip, may formula na area is equal to the integral of y upper minus y lower integrated from a to b, yan yung limits, dx. Ginagamit ang vertical strip method pag ang given function ay in terms of x. Y is equal to f of x. Example niyan ay x squared, y is equal to x squared plus 1, ganon. Tapos, ginagamit din yan, ang vertical strip, pag yung given limits are in terms of x. X sub 1, x sub 2, ganon. Horizontal strip naman ay ginagamit pag, ito, formula niya muna, horizontal strip ay area is equal to x right minus x left dy, integrated from a to b. Ginagamit naman to pag ang given function ay in terms of y, tulad ng y squared plus 1, gano'n. Tapos, given limits are in terms of y sub 1 at y sub 2. So, yun lang. Para mas magets natin yan, punta tayo sa sample problems. Ito. Find the area bounded by the curve y is equal to x squared. Yan yung curve. And the x-axis, ito yung boundary niya, no? Bounded by the curve. And the x-axis, given the ordinates x is equal to 1 and x is equal to 3. Etong dalawang to, x is equal to 1 tsaka x is equal to 3, automatic, yan ang magiging limits natin. Tapos, una mong gagawin sa gamaganto, identify muna kung anong type ng curve to. Y is equal to x squared. Equation yan ng isang parabola. Parabola na may vertex na, so wala naman kung ano man yan. Ang vertex niyan ay sa 0. Sa 0, 0 or sa origin. Tapos, kung saan siya nag-open, ito yung nag-indicate nun. Tingnan mo yung part ng equation mo na walang exponent o walang squared, di ba y? Ibig sabihin yan, sa y lang or sa y-axis lang yung parabola natin. Depende na lang yan kung upward o downward. Di ba nga ang y-axis ay yung patayo. So, upward or downward lang. Ngayon, malalaman mo naman kung upward or downward dun sa sign nung may exponent. Etong sa equation natin, y is equal to x squared. Ang x squared ay positive. Pag positive, upward. Pag negative, downward. So, meron tayong parabola na nag-open or may vertex na sa origin at nag-open siya, opens upward. Ngayon, pwede mo na yun i-graph. Yan. Opens upward. Vertex niya ay sa 0, 0. Wala. Vertex ay sa 0, 0. Tapos, yan, opens upward. Drawing ka lang ng parabola dyan. Yan, kunyari, ganyan parabola. Tapos, i-drawing mo din yung ordinate na x is equal to 1. Kunwari, dito yung 1, dito yung 2, dito yung 3. So, 1, tsaka 3. Yan yung ordinates. Yan yung magsisilbi nating limits. Yan yung boundary niya. Hanggang dyan lang siya. Or yan lang yung pinapahanap sa area. Yung nga sabi, find the area bounded by the curve and the x-axis. Ito yung curve. Ito yung x-axis. Ito yung curve, ito yung x-axis, ito yung ordinates na x equal to 1 and x equal to 3. Ibig sabihin yan, ang pinapahanap sa atin na area ay ito lang. Yan. Pag nag-graph mo na siya, ang next step naman ay i-identify natin kung anong strip ang gagamitin natin. So, di ba nalaman lang naman natin yung base sa given. So, ang given sa atin ay equation na in terms of x at limits na in terms of x. Automatic, pag in terms of x, ang gagamitin natin ay vertical strip na may formula na a is equal to integral from a to b ng y upper
minus y lower dx. Ngayon, para malaman natin kung ano ang y upper at y lower, magdodrawing tayo ng vertical strip doon sa area na pinapasolve sa atin. Di ba ito yung pinapasolve natin? Ito. Dito. Magdodrawing tayo sa loob niyan ng vertical strip. So, paano ba ang vertical strip? Di ba patayo? Yan to. Vertical strip. Magdodrawing tayo ng ganyan. Kahit liitan mo lang. Basta, ang goal mo lang ay ipatama mo yung upper part tsaka lower part dun sa mga boundary. Sa upper tsaka lower boundary. Yan. Yan yung vertical strip. Ngayon. Malalaman natin yung y upper at y lower dito. Ang y upper ay kung saan tumama yung upper part ng ating strip. Tumama siya dito sa parabola. Na ang parabola ay may equation na y is equal to x squared. Ibig sabihin, ito na yung ating y upper. Meron tayong x squared or y is equal to x squared. Yung y lower naman, kung saan tumama yung ating lower part ng strip. Tumama siya sa x-axis dito. At ano ang y sa x-axis? 0. So, lahat ng y dyan dito sa x-axis ay 0. So, ang y, 0. Meron tayong y upper. Ito yung y upper. Ito yung y lower. Substitute natin dito sa ating formula. Is equal to, may limits na tayo na 1 to 3. Given naman yan. Y upper ay x squared minus y lower na 0 dx. Tapos, integral ng 1 to 3 ng x squared. Mawala yung 0 dx. Next, pwede na tayo mag-integrate. Integral ng x squared ay x cubed all over 3. Limits na from 1 to 3. Pwede na tayo mag-incorporate ng limits. Una, upper limit muna bago minus lower limit. Mali. 3 cube all over 3 minus 1 cube all over 3. 3 cube ay 27 all over 3 minus 1 cube ay 1/3. Pag minus mo lang yan, ang area na masolve natin ay 26 all over 3. Tapos may unit siya na square units. Yan na yung final answer natin. Area is equal to 26 all over 3 square units. So, itong area na napaparab dyan ay may sukat na 26 all over 3 square units. So, ganun lang mag-solve ng area using integration. Punta naman tayo sa number 2. Find the area lying above the x-axis, sa taas daw ng x-axis, at under the parabola y is equal to 4x minus x squared. So, lying above the x-axis and under the parabola na may equation na y is equal to 4x minus x squared. So, yan. Una na, di ba ang step ay identify, ay meron naman na, sinabi na sa problem natin na parabola yung equation. So, skip natin yon. Tapos, kunin na lang natin yung kanyang vertex at kung saan siya nag-open. Dito pa lang, alam mo na agad kung saan siya nag-open, di ba? Bale, tingnan mo yung walang exponent, di ba y? Ibig sabihin, sa y lang yung, or sa y-axis lang yung parabola natin. Tapos, kung negative yung x squared, downward. So, downward tayo. Opens, downward. Next naman ay yung vertex. Vertex. Hinahanap natin. So, sulat mo ulit yung equation. Y is equal to 4x minus x squared. Para mahanap yung vertex, i-factor out mo yung, or i-pasunod mo muna na leading coefficient. Mauna, may plus 4x. Tapos, i-factor out mo yung, factor out the negative. So, lipat muna natin siya dito. Wait lang. Vertex. Factor out the negative sign. So, y is equal to negative. Ilabas mo yon. Pag nilabas mo ang negative, or kinuha mo ang negative sa negative x squared, may 1, positive x squared. Pag kinuha mo naman ang negative sa positive 4x,
may iwan ay negative 4x. Ma-check mo yan kung tama, kung i-distribute mo itong negative dito sa loob, magkukuha ko to. So negative times x squared, negative x squared, negative times negative 4x, nakuha mo ang positive 4x. Ibig sabihin yan ay tama. Ngayon, by completing the square, mag-save ka ng space dyan, tapos minus x squared minus 4x. By completing the square, itong middle term, i-divide mo lang siya sa 2. Kasama yung negative sign, ha. Negative 4 divided by 2. Ang sagot, negative 2. Tapos yung negative 2 na yun, or yung sagot na yun, i-square mo pa. Negative 2 squared ay positive 4. Pag nag-add ka ng positive 4 dito, ganyan din ang gagawin mo sa kabila. Kaso, nag-add tayo ng plus 4 dito, pero meron pa tayong negative sign sa labas. Pag i-distribute mo yung negative sign, etong positive 4 magne-negative. So, yun yung ilalagay natin dito sa kabila. Negative 4. Kasi negative 4 talaga yung in-add natin dyan. Nilabas lang talaga natin negative. Kaya, naging positive to. So, balik ganyan na. Rewrite mo, y equals to y minus 4. Tapos, i-factor mo na to. Ano ang factor ng x squared minus 4x plus 4? Bale, ang factor niyan ay yung sagot kanina dun sa pag-divide mo. Itong middle term, diba, na-divide natin sa 2 yan. Ang sagot, negative 4 divided by 2 ay negative 2. Yun yung partner ng x. X minus 2. Tapos, tsaka mo siya i-square. Yan na, ito na yung factor niya. Y minus 4 is equal to negative x minus 2 squared. Tapos, malaman natin yung vertex. Ano ba ang kasama ng x? Diba? 2 or negative 2. Kasi itong x is equal to x minus 2, magiging x is equal to 2 yan. Pag nilipatan sa kabilaan. So, ang x ay 2. Kasama naman ng y ay 4. So, positive 4. Baliktarin mo lang yung sign. Meron tayong vertex na 2, 4. At nag-open siya up, downward. Tapos, pag meron ka ng vertex at kung saan siya nag-open, i-try mo na siya i-graph. Wait lang pala. Para mas accurate yung pag-graph natin, try natin hanapin yung kanyang intercept or y-intercept. Ix-intercept pala. Wait lang. Wala pala tayong given limits. So, yun pala. Yun yung magsisilbi nating limits. Yung hahanapin natin. Kung saan siya tumama sa x-axis. Yun din yung magsisilbi nating limits. So, para mahanap yung limits or yung intercept, ipag-equate mo lang yung or, di ba, ang y ay 4x minus x squared. Ang hinahanap natin ay dalawang value ng x. Kasi nga, dun, kung saan baga tatama yung parabola dun sa x-axis. Kung saan tumama yung parabola na yon, yung dalawang sanga na yon, dun sa x-axis, yun yung point of intersection. Tapos yun din yung magsisilbi nating limits. So, para mahanap yun, ay di ba ang value ng y sa x-axis ay 0. So, gagawin mo siyang 0 yung y. Equate mo siya as 0. 4x minus x squared. Tapos, 0 is equal to negative x squared plus 4x. Tapos, factor out mo yung negative sign. Negative x squared. Ano ba? X squared. Hindi pala. Factor out mo yung negative x. Tapos, yun nga, negative x pala yung factor out mo dyan. I-factor out mo yung negative x. Times, pag pinactor out mo ang negative x sa negative x squared, ang naiwan na lang ay x. Pag pinactor out mo na ang negative x sa positive 4x, ang maiwan ay 4. Yan.
malaman mo kung tama yan pag i-distribute mo itong negative x dito sa dalawa. Dapat makuha mo to. Negative x times x ay negative x squared. Negative x times negative 4, positive 4x. So, tama. So, yung dalawa nating x ay, ang kasama nitong isang x ay wala. So, 0. Ang kasama naman ng isa ay 4. So, 4. Ibalik ta rin mo din yung sign yan. Kung negative, positive. Pag positive, negative. Meron na tayong limits. Limits. Tapos, yun lang, limits. Next, itong limits na to ay dyan dadaan or dyan mag-intersect yung parabola at ang x-axis. Kaya magagraph na natin siya ng tama or mas accurate. Yan. Bale, saan yung vertex natin? Sa 2, 4. So, ito yung 1, 1, 2, 3, 4. Ito yung 2. So, dito ang kanyang vertex. Tapos, yung parabola na yun ay tatama daw sa x is equal to 0. Ito yung x is equal to 0. And x is equal to 4. So, ito yung 3, 4. Diyan tatama. So, yung parabola ay dyan lang. Gagawa ka ng parabola na tatama dapat dyan. So, yeah, hindi siya super accurate na parabola, pero pwede na yan. So, ibig sabihin, pinapahanap sa atin na area, ito, find the area lying above the x-axis, sa taas daw ng x-axis. Ito yung x-axis, sa taas niyan, at under the parabola. So, sa taas ng x-axis, under ng parabola, ang hanapin natin na area ay ito. Yan, yung sa loob na yan. Yan ang pinapahanap sa atin na area. After mag-graph ng tama, identify naman natin kung anong strip ang gagamitin natin. So, based naman, di ba, kung strip naman na gagamitin ay naka-base naman dun sa kung ano yung given. Ang given natin ay in terms of x, or yung equation in terms of x. Tapos, yung nakuha din natin na limits ay in terms of x. Ibig sabihin, ang gagamitin natin ay vertical strip. Area is equal to a to b ng y upper minus y lower dx. Tapos, para malaman natin yung y upper at y lower, mag-drawing tayo ng strip doon sa area natin. So, kahit saan dyan, basta tumama sa lower at upper part ng boundary. Yan. Yung y upper ay kung saan tumama ang upper part ng strip. So, tumama siya dyan sa parabola na may equation. Anong equation ng parabola? Y is equal to 4x minus x squared. Tama ba? Tama. Tapos yung lower part naman, tumama sa x-axis na may equation na y is equal to 0. Meron tayong y upper. Y upper, ito yung y lower. Substitute sa formula is equal to, ang limits natin ay yung nasolve natin kanina from 0 to 4. 0 to 4. Ang y upper ay x squared minus, mali, 4x minus x squared pala. 4x minus x squared minus y lower na 0 dx. Simplify mo lang yan, mawala yung 0. So, integral from 0 to 4. 0 to 4 ba? 0 to 3? 0 to 4. Tama. 0 to 4. Ng 4x minus x squared dx. Pwede ka na mag-integrate. So, kahit hindi mo na, ihiwalay mo na lang para mas madali para. So, 4, ilabas yung 4, xi. Integral ng x ay x squared all over 2 from 0 to 4 at
minus integral ng x squared ay x cubed all over 3 from 0 to 4. Ngayon, pwede makancel ang ito mawala, ito magiging 2. Yan, ganun lang. Bale, magiging 2x squared na lang siya from 0 to 4 minus x cubed all over 3 from 0 to 4. Pwede ka na mag-incorporate ng limits. Magiging 2 times 4 raised to 2 minus 2 times 0 raised to 2 minus 4 cubed all over 3 minus 0 cubed all over 3. 4 squared ay 16 minus 0 minus 4 thirds ay 4 raised to 3 ay 4 times 4, 16 times 3. Ano nga? 64. 64 ba? Wala akong calculate. 64. Tama. 64 all over 3 minus 0. Bale, 2 times 16 ay 32 minus 64 all over 3. I-calculate mo na yan. Ang makuha mong area ay 32 all over 3 square units. Yan lang. Ang sukat nitong area na pinapasolve natin ito ay 32 all over 3 square units. Punta naman tayo sa number 3. Find the area bounded by the parabola. So, sinabi na agad dyan na parabola na may equation na x is equal to 8 plus 2y minus y squared. And the y-axis and the lines y is equal to negative 1 and y is equal to 3. Una mong gagawin ay hanapin mo ang vertex at kung saan siya nag-open itong parabola na to. X is equal to 8 plus 2y minus y squared. Para malaman kung saan nag-open, puntahan mo yung walang exponent, yung x. So, ibig sabihin, ang parabola natin ay sa x-axis lang. Pwedeng right or left lang yung kanyang opening. Tapos, malaman natin kung left or right dun sa sign naman ng may exponent. Negative. Ibig sabihin, papunta siya left. So, opens to the left. Vertex naman, solve natin. Vertex. So, gilid mo na vertex. Yung vertex, ma-solve natin pag rewrite natin 8 plus 2y minus y squared. Tapos, yung 8, ilipat mo na sa kabila, magiging minus 8. Tapos, negative y squared plus 2y. Tapos, x minus 8. Tapos, i-factor out mo yung negative sign. Plus, magiging minus din pala ito. Minus 2y. Yan. Tapos, completing the square naman, mag-leave ka ng space para dito. Yan. Negative y squared minus 2y. Tapos, yung middle part or yung middle term, itong negative 2 na yan, i-divide mo siya sa 2. Negative 2 divided by 2 ay negative 1. Tapos, yung negative 1, i-square mo. Negative 1 squared ay positive 1. So, yan. Kung positive nilagay natin dyan, tapos ito may negative, ibig sabihin, magne-negative pa rin yun. So, negative 1 lang. Ilalagay natin sa kabila. I-solve mo lang yan. Negative 8 minus 1. X is equal to, x minus 9 is equal to negative y squared minus 2y plus 1. Tapos, i-factor mo na yan. X minus 9 is equal to negative. Ang factor ay, idulot mo lang yung y. Tapos, yung na-divide mo kanina. Negative 2 divided by 2 ay negative 1. Tsaka mo siya i-square. So, yan ang kanyang. So, yung vertex ay ang kasama ng x, positive 9.
or negative 9, kaya magiging positive. Tapos ang kasama ng y ay negative 1, kaya positive yan. Tapos opens to the left. Next ay sketch natin yung diagram or i-graph natin. Move. Next, saan ba yung vertex niya? Diba sa mali pala. Sakto natin, sakto. Yan. Ang vertex niya ay sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 na x at 1 na y. So dito. Ito ang kanyang vertex. Tapos, kahit hindi na natin i-graph yung kanyang y-intercepts, kasi nga given naman yung kanyang limits na ito, y is equal to negative 1 at y is equal to 3. So y na negative 1 ay dito banda, negative 1, 9, 1, at y is equal to 3 ay dito, 3. Ibig sabihin, dyan lang yung boundary ng pinapasolve na area sa atin. So kahit i-drawing mo na yung parabola ng medyo malapad, ito, yan, kahit hindi masyadong perfect, nga malayo naman yung sa pagiging perfect, pero pwede na yan. Tapos yung boundary niya ay dito, x is equal to 3, ay y is equal to 3, tsaka y is equal to negative 1. Yan, pantayin natin yung isa, delete, y is equal to 3. Yan, ibig sabihin ang pinapasolve sa atin na area ay ito lang, yan, sa loob niyan. Yan. Next, pag nag-graph mo na siya, i-identify natin kung anong strip ang gagamitin natin. So based dun sa given, ang equation natin ay in terms of y at yung limits din natin in terms of y. Ibig sabihin ay vertical, ay horizontal strip. Horizontal strip ang ating gagamitin, na may formula na a is equal to integral ng a to b ng x right minus x left dy. Malalaman natin yung x right tsaka x left pag nag-drawing tayo ng strip dun sa area. So drawing tayo ng vertical ay horizontal strip, basta patamain mo lang sa boundary niya, sa right boundary at left boundary. So yan ang strip. Yan, malalaman natin yung right at left kung saan tumama yung right part tsaka left part. Bale dito sa ating graph, tumama yung left ay yung right part sa parabola na may equation na x is equal to 8 plus 2y minus y squared. Yan yung equation ng parabola. Tapos yung left part ay tumama naman sa x-axis, ay sa y-axis na may x na 0. So ito yung x right, ito naman yung x left. Substitute natin sa formula. Yung limits natin ay given naman na negative 1 to 3. Negative 1 to 3. Tapos yung x right ay x, ano ngayon? 8 minus, ano pala? 8 minus 2y. 8 minus 2y. 2 minus ba? Plus pala, plus 2y minus y squared minus ang x left ay 0 dy. Simplify, negative 1 to 3, 8 plus 2y minus y squared dy. Pwede mo yan i-integrate ng hiwa-hiwalay. Lalabas mo yung 8, integral ng dy ay y from negative 1 to 3.
Tapos, ilabas mo yung 2. Integral ng y ay y squared all over 2 from negative 1 to 3. Tsaka minus, wala kang lalabas. Integral ng y squared ay y cubed all over 3 from negative 1 to 3. Incorporate the limits, magiging 8 times 3 minus negative 1 plus 2 times 3 squared all over 2 minus negative 1 squared all over 2 minus 3 cubed all over 3 minus negative 1 cubed all over 3. Bale, magiging 8. Ito, 3 minus negative 1, magpa-4, magpa-plus yan. 8 times 4 plus 2. 3 squared ay 9 halves minus itong negative 1 raised to 2, nakadepende lang yan kung even or add yung power. So, pag add, negative. Pag even, positive. So, even yung 2, kaya magpa-positive yan. Positive 1, but 2. Tapos 2 yan. Tapos, yan, negative 1 squared ay positive 1. So, 1 half. May 1 minus 1 half pa din. Minus 3 cube ay 27 all over 3 minus ano muna natin yung minus kasi negative 1 raised to 3 ay negative 1 times negative, kaya magpa-positive 1/3. Solve natin. 8 times 4 ay 32 plus 2 times 4 ba yan? 9 halves minus 1 half. Tama no? 9 halves minus 1 halves 1 half 4 nga minus 27 all over 3, same, so magiging 26 all over 3. Wait lang, plus na pala, 28 all over 3. 27 all over 3 plus 1/3. 28 all over 3 nga. Plus pala yun. Plus 28 all over 3. So, yan. Pwede na yun i-calculate. Magiging 32 plus 8 minus 28 all over 3 na may sagot na 92 all over 3 square units. Pwede na yan. Final answer. Number 4, find the area bounded by the curve y is equal to x squared minus 7x plus 6 and the x-axis and the ordinates x is equal to 2 and x is equal to 6. First step, the given curve is a parabola. Given naman yun. Ay, hindi pala siya sinabing parabola. So, yan ay isang equation ng parabola. And we have to identify the vertex at kung saan siya nag-open. So, y is equal to x squared minus 7x plus 6. Ba't pula? Yan. Kung saan mo siya nag-open, madali lang yan. Yung walang exponent ay y. Ibig sabihin, nasa y-axis yung ating parabola. At kung anong kung anong sign ng may exponent. Kung negative, pababa. Pag positive, pataas. So, positive naman yung x. So, opens upward. Tapos, vertex. Solve natin. Vertex ng parabola. Y is equal to x squared minus 7x plus 6. Yung constant or yung walang kasamang coefficient ay walang kasamang variable pala, ilipat mo na sa kabila. Y, so positive 6 magma minus 6. Tapos x squared minus 7x.
Tapos, completing the square agad tayo kasi wala naman tayong factor out na negative sign. Completing the square is equal to x squared minus 7x. I-divide mo yung negative 7 divided by 2 ay 7 halves, negative 7 halves. Tapos square mo yung negative 7 halves, ang makuha mo ay positive 49 all over 4. Tapos kung anong nilagay mo dyan, kung anong nilagay mo dito, kailangan mo din ilagay sa kabila. Plus 49 all over 4. Tapos i-minus mo lang yan. Negative 6 plus 49 all over 4 ay magiging positive 25 all over 4 is equal to yung factor na x is equal to yung kanina, yung pag-divide mo, negative 7 divided by 2 ay negative 7 halves squared. Tapos, alam mo na yung vertex na ang kasama ng x ay 7 halves. So, mas madali siya i-graph pag naka-decimal, 3.5 na lang. Tapos, 25 all over 4 ay pag naka-decimal, 25 all over 4, 25 divided by 4. Decimal, 6.25. 6.25. Mas madali siya i-graph pag ganyan. Tapos, opens, saan na kanina? Upward. Yan. Meron tayong vertex. At kaya na natin siya i-graph. Kasi meron na tayong vertex. Given na naman yung limits niya, ito, x is equal to 2 and x equal to 6. So, kahit hindi natin i-graph ng maayos or hindi na natin i-solve yung mga x-intercepts para mag-graph na maayos yung parabola. So, yan. Graph na natin. Ang vertex niya ay sa 3.5 tsaka 6.25. Bale, yan. Ang 3.5 na x ay dito. 1, 2, 3. Ulit nga. 2, 3, 4. So, dito yung 3.5. Tsaka 6.25 na y. 1, 2, 3. Wait lang. Dapat pala negative, no? Negative. Yun, negative pala yung 6.25. Kasi nga, galing siya sa positive. Diba, positive siya. Dapat negative. Yan. Negative. Dapat yung graph natin ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ang 0.25 ay dito banda. So, gawa ko lang ng 5 ito. Dito ang kanyang vertex. Tapos, yan, ano mo lang, i-gawa ka na ng parabola. So, yung parabola kasi, pag sinolve mo yung intercept niyan, tatama siya sa x is equal to 1, tsaka x is equal to 6. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, tatama siya sa 1. Mali, hindi tumama. So, 1, tsaka sa pangit kasi. Wait lang. So, 1. Kunwari, tumama na lang. Tsaka 6. Pangit. 6. Okay na yan, ang parabola. Tapos, i-drawing mo din yung kanyang limits or yung ordinates na given ordinates na 2, x is equal to 2, at x is equal to 6. So, pinapanap sa atin ay ito, area dito. Bounded ay ganyan. Tapos yung 6 ay, so ganyan lang. Bale, ito ang pinapahanap sa atin na area. Ito ang 2, ito ang 6. So, ito ang pinapahanap na area. Ngayon, pag nag-graph na natin ng maayos, next naman ay kung anong strip ang gagamitin natin. So, based dun sa given, in terms of x, ibig sabihin, vertical strip A to B ng y upper minus y lower dx. Drawing tayo ng vertical strip dun sa area. Vertical, patayo. Yan. Kung saan tumama yung upper part, yun yung y upper. So, tumama yung upper part sa x-axis na may y na 0.
Dito naman tumama sa parabola na may y na kung ano equation ng parabola, x squared minus 7x plus 6. Yan. Substitute na lang natin sa formula. Is equal to, yung limits natin ay from 2 to 6, di ba? 2 to 6. Tapos, yung y upper ay 0 minus yung y lower ay x squared minus 7x plus 6 dx. Mawala yung 0, tapos itong negative sign, yan, yung negative sign na yan, ma-distribute dito sa loob. Bale, from 2 to 6, magiging negative x squared plus 7x minus 6 yan, dx. Pwede ka na mag-integrate. So, ilabas mo yung negative sign. Integral ng x squared ay x cubed all over 3 from 2 to 6 plus, ilabas mo yung 7, integral ng x ay x squared all over 2 from 2 to 6 minus, ilabas mo yung 6, integral ng dx ay x na lang from 2 to 6. Tapos, incorporate the limits. Negative 6 cubed all over 3 minus 2 cubed all over 3 plus 7 6 squared all over 2 minus 2 squared all over 2 minus 6 minus 2. Pwede ka na mag-calculate dyan, pero mano-mano natin. Negative 6 cube ay ano ba, 6 raised to 3 divided by 3, 72 yan, minus 2 raised to 3 divided by 3, 8/3 plus 7 6 squared ay 36 all over 2, 18 minus 2 squared ay 4 divided by 2, 2 minus 6 times 6 minus 2 ay 4. Yan, madali na lang yan. Negative 72 minus 8/3, 208 all over 3. So, negative 208 all over 3 plus 18 minus 2 ay 16. So, 7 times 16, 112 minus 6 times 4, 24. Yan, calculate mo na yan. Negative 208 all over 3 plus 112 minus 24. Sagot, 56 all over 3. 56 all over 3. Final answer na yan. Lagyan mo ng units. Square units. Yan. Final answer. Number 5. Calculate the area of the region bounded by the line y is equal to x and y is equal to x squared. So, ito ay example na siya ng area between curves. Ang given ay ito, line na may equation y is equal to x at isang parabola na y equals to x squared. Alam na natin kung paano i-graph yung y equals to x squared, di ba? Ang y equals to x squared ay may vertex na sa origin at ang saan siya nag-open? Opens upward. So, i-graph natin yan. So, pwede tayo mag-proceed agad dun sa pag-graph kasi madali lang naman yan. Ano pala muna? Yung y is equal to x. Kailangan natin ng limits pala. Wala tayong limits. So, need natin ma-solve yun. Para makuha ang limits, ipag-equate mo lang. Kasi point of intersection yun, yung dalawa. Ipag-equate mo lang yung dalawang y, makakakuha ka ng dalawang x. Ganito yan. Yung una na y ay x at yung isang y ay x squared. Tapos, gagawin mong 0 yung kabila or yung isang side, gagawin mong 0. Para maging 0 to, mayusan mo ng x. Diba? X minus x is equal to, kung anong ginawa mo sa kabila, ganun din gawin mo sa kabila.
So, 0 is equal to x squared minus x. Tapos, yung factors niyan ay x, ilabas mo yung x minus 1. Yan. Maalam mo na yung kanyang point of intersection na x is equal to 0 at x is equal to 1. Yan yung kanyang point of intersection. So, dyan mag-intersect yung line natin at yung parabola. So, pwede natin siya i-graph. Yan. Yung line muna ang i-graph natin. Kasi madali lang yan. Ang graph ng y equals to x na line ay ang slope niyan ay 1. Kung ano yung x, yun din yung y. Kung 1 yung x, 1 din yung y. Kung 2 yung x, 2 din yung y. So, ito, pasunod lang yan. Ito. So, tapos gawa ka lang ng straight line. Yan. Extend mo pala. Extend. Yan. Bali, ganyan ang equation ng y is equal to x. Tapos yung y equals to x squared ay, di ba, opens upward na may vertex sa 0, 0. So, drawing ka lang din ng parabola. Ayusin mo. Ayusin. Yan. Bale, calculate the region bounded by the line y is equal to x and the curve y equals to x squared. So, region bounded nung dalawa ay ito. Yung sa loob. Yan. Tapos, yung point of intersection, itong 0 at 1. Yun yung, ito. Ito ay 0. Ito daw ay 1. So, try na lang natin na. So, assume natin 1 yan. 1 unit. So, dito na. 1. So, yan din yung magsisilbi nating limits. Yan. Pag nag-graph mo na siya, next ay identify natin kung anong strip ang gagamitin natin. Sa given, yung line ay in terms of x, yung curve ay in terms of x din, at yung nakuha natin na limits ay in terms of x. Ibig sabihin, ang gagamitin natin na formula ay, or method ay vertical strip. Integral ng a to b, y upper minus y lower dx. Vertical, para malaman natin yung upper at lower, mag-drawing tayo ng vertical strip dun sa area. So, vertical. Ang upper part ay tumama sa parabola na may equation na y is equal to x squared. Tapos yung lower, ay hindi pala, mali. Ang upper part ay tumama sa line na may equation na y is equal to x. At yung lower part naman ay tumama sa parabola na may equation na y equals to x squared. Bale, ito yung y upper, ito ang y lower. Substitute tayo sa formula. Ang limits natin ay from 0 to 1. Y upper is x and y lower is x squared dx. Bale, so wala na tayong masimplify dyan. Pwede na tayong mag-integrate. Integral ng x ay x squared all over 2 from 0 to 1 minus integral ng x squared ay x cubed all over 3 from 0 to 1. Incorporate the limits. Upper limit muna. So, 1 squared all over 2 minus 0 squared all over 0. 1. 2 pala. 2. So, magka-cancel din naman yan. Minus 1 cube all over 3 minus 0 cube all over 3. Cancel lang din yan. So, 1 half. 1 squared over 2 ay 1 half minus 1 third. 1 half minus 1 third ay, ano sagot sa 1 half minus 1 third? 1 all over 6 square units. Yan lang yung sagot yan. Madali lang, diba? Punta naman tayo sa number 6. Or calculate the area of the region bounded by y. Kulang yung ano, no? Kulang yung words. So, dapat yan ay, ulitin nga natin.
region bounded by the curves y is equal to x squared and x is equal to y squared. Yan. Ito number 6. Calculate the area of the region bounded by the curves y is equal to x squared and x is equal to y squared. Pansinin nyo, yung isang equation natin ay in terms of x or function siya ng x. Yung isa naman ay in terms of y. Ngayon, gagawin mo siya dapat na pareho. So, pwedeng yung isa gawin mo in terms of x, yung isa gawin mo ding, pwede mo silang both, di ba yung isa in terms of x na, pwedeng yung kabila gawin mo siya in terms of x. Pero kung mas gusto mo ay gawin silang both na in terms of y, pwede din naman. Pero ang itatry natin ay gagawin natin ito na in terms of x para mas madali. Yan. So, yung unang curve ay y is equal to x squared. Yung pangalawa ay x is equal to y squared. Ito, okay na to. In terms of x na siya. Yung isa na lang yung kulang. So, para maging in terms of x, itong x is equal to y squared. Square mo both sides para makancel yung power. So, magiging y is equal to square root of x. Mali. Y is equal to positive negative square root of x. Yan. Tapos kung okay na, solve for the points of intersection. I-solve natin yung points of intersection nung dalawang curve na yan para madali natin siya mag-graph. Para ma-solve yung point of intersection, ipag-equate mo lang yung dalawang y. Y is equal to y. Yung unang y ay may value na x squared. Yung pangalawang y ay square root of x. Yung positive lang. Kasi, yun, mas okay yung positive. Bale, anong gagawin natin? Square natin ito para mawala yung exponent. Ay, yung radical. Square natin both sides. So, mga square. At x squared raised to 2 ay x raised to 4. Tapos, square root of x squared ay x na lang. Ngayon, wala tayong makuhang x dyan, value ng x. Kailangan natin i-graph yan kung kailan siya magiging true. Ito yung x, ito yung x raised to 4. Try natin sa iba't ibang value. Pag yung x ay 0, 0 raised to 4 ay 0 din. So, equal. Equal ang x raised to 4, equal ang x. Ngayon, next naman sa 1, try natin sa 1. Pag 1 yung x, 1 raised to 4 ay 1 din. So, equal pa din yung x raised to 4 at x. Try naman natin sa 2. 2, pag 2 yung x, pag 2 raised to 4, iba na. 16 na, no? 2 squared, 2 times 2, 4 times 2, 8 times 2, 16 na. So, magkaiba na. So, pag 3 naman yan, 3 times 3, maging 81. So, ito. 3 raised to 4, 81. So, mali na tong dalawa. So, dito lang siya naging true. So, pasunod naman yan, habang tumataas na yan, mali na lalo. So, magiging true lang itong equation na to sa values na x is equal to 0 at x is equal to 1. So, yun yung kanyang point of intersection. X is equal to 0 and x is equal to 1. Ito na yung kanyang point of intersection. Next, pwede na natin i-graph yung dalawang parabola na yan. Mali. Yan. So, yung una, yun pala, no? Hindi pala natin alam yung kung saan sila nag-open. So, itong una pala, yung una, y is equal to x squared. Alam natin yan, ang vertex ay sa 0, 0. Tapos, saan siya nag-open? Upward. Kasi positive na x. Yung isa naman, x is equal to y squared. Yan ay may vertex na. Vertex niyan ay 0, 0 din. Tapos, nag-open siya sa right.
Kasi nga, sa x-axis tapos positive yung y. So, meron tayong dalawang parabola na yung isa upward, yung isa sa right. Tapos, puro sila sa origin galing. Drawing na natin. Pangit. Yan. Tapos, yung isa. Yan. Okay na yan. Tapos, yung nakuha natin na point of intersection, itong x is equal to 0 and x is equal to 1, dyan nag-intersect yung dalawang parabola. So, bale sa 0 at sa 1. Kunwari, 1 yan. Tapos, ang pinapanap sa atin na area ay yung sa loob. Di ba? Area of the region bounded. So, area of the region bounded by the two curves. Itong dalawang curve. So, ito yung na-bound na area. Ito. Yan ang hahanapin na area. Na may equation. Ito, sulat na natin yung kanyang mga equation. Itong parabola na to. Ito. May equation yan na. Kasi, di ba, na galing yan sa in terms of, or, ang original na equation ay in terms of y. Ginawa natin in terms of x. Tapos ito na yon. So, itong upper part, yan ay yung positive square root of x. Y is equal to positive square root of x. Tapos, ito yung y is equal to negative square root of x. Pero, ang magamit lang natin ay yung positive. Kasi yun lang naman yung nakabound dun sa area. Tapos, ito, ang equation yan ay x is equal to, hindi pala, y is equal to x squared. Y is equal to x squared. Para malaman natin yung strip na gagamitin, punta tayo sa given. Ito pala ha, ito. Yung nakuha natin or itong point of intersection, yan din yung magsisibi nating limits from 0 to 1. Automatic yan din yung magiging limits natin. Tapos, punta tayo sa strip na gagamitin. Area is equal to, so kung anong strip, di ba galing yung isang equation galing in terms of x na. Tapos yung isa ginawa natin in terms of x. Ibig sabihin, yung mga given naging in terms of x na. At pag in terms of x na yung given, ang gagamitin natin ay vertical. A to b, y upper minus y lower, dx. Ngayon, para malaman yung dalawang equation, yung dalawang, or kung saan yung y upper at y lower, mag-drawing tayo ng strip. So, vertical, drawing ko lang dyan. Yan. Vertical. Upper part, tumama sa dito. Tapos, yung lower part, tumama sa parabola na yan. So, substitute natin sa formula. Area is equal to limits from 0 to 1. Yung y upper ay yung square root of x minus yung y lower ay x squared dx. Simplify 0 to 1. Yung square root of x i-denote natin as, or i-express natin as x raised to 1 half para madali i-applyan ng power rule. Minus x squared dx. Tapos, pwede ka na mag-integrate. Integral ng x raised to 1 half ay x raised to 3 halves all over 3 halves from 0 to 1 minus integral ng x squared ay x cubed all over 3 from 0 to 1. Pwede ka na mag-incorporate ng limits. Upper limit muna. 1 raised to 3 halves all over 3 halves minus 0 raised to 3 halves all over 3 halves na magka-cancel naman yan. 0 siya. Minus 1 cube all over 3 minus 0 cube all over 3. So, wala yan. Area is equal to 1 raised to 3 halves over 3 halves yan. Ang sagot yan ay 2/3 minus 1/3. 2/3 minus 1/3 ay 1/3 square units. So, yan ang sukat ng area na to. 1/3. So, medyo ano naman siya kung iisipin mo lang. Kasi, kunwari ito.
ito yung buong square. Kasi 1 unit, di ba? From 0 to 1 yung width niya. Yan. Yung ito. Square yan buo. 1 unit lahat yan. Tapos yung bounded area, ito lang. So parang gets mo dun baga na 1/3 kasi nga parang equal ito at ito. So 1/3 lahat is 3 yung ating square. So tama din naman yan. Number 7, calculate the area of the region bounded by the curves x is equal to 1 minus y squared and x is equal to y squared minus 1. Yung given equation ng parabola or dalawang parabola kasi yan, function siya ng y or in terms of y, x equal to, eto gagawin mo siyang nauna yung negative y squared plus 1. Tapos yung isa, x is equal to y squared minus 1. So madali lang to i-identify ang vertex, no? Ang vertex niyan ay kung i-graph mo kasi siya, kasi alam natin, di ba? Madali lang i-graph yung y squared at yung itong mga y squared. So try lang natin. Itong gawin natin para mahanap yung vertex. Yung negative y squared ay opens to the left, di ba? Negative y squared ay opens to the left. So pupunta siya dito pag ganyan. Tapos mag-plus ka lang ng 1. Yun yung kanyang vertex. Opens to the left at vertex na may ganyan. Mag-plus ka lang ng 1 kasi di ba positive 1 yan. Yung isa naman ay y squared minus 1. Opening siya to the right naman ang opening niya. Tapos mag-minus 1 ka lang galing sa origin. Bali dito. Yan. Ang pinapahanap sa atin na area ay ito. Ang kailangan na lang natin hanapin ay yung ito, mga point of intersection nila. Yan, point of intersection. So, paano nga masolve ang point of intersection? Kailangan mo ipag-equate ang dalawang y. Or dalawang x pala. Kasi y ang hinahanap natin, dalawang x naman yung parabola. Pag-equate mo lang. Una ay negative y squared plus 1 is equal to y squared minus 1. Ipagsama mo yung mga y squared, ipagsama mo din yung mga 1. So, itong negative 1, ilipat natin sa kabila, magpa-positive. So, 1 plus 1 is equal to, at itong negative y naman, y squared, ilipat natin sa kabila, magpa-positive lang din. Y squared plus y squared. 2 is equal to 2y squared, dalawang y squared. Divide both sides by 2. Cancel. 1 is equal to y squared. Tapos, square root mo yan, both sides. Makancel yung power. Ang y natin ay positive square root of 1. Meron tayong dalawang y. Isang positive at isang negative na 1. Yun yung point of intersection ito. Limits. Ito ay negative 1, ito positive 1. Diba? Tapos, para hindi tayo malito, i-label natin yung mga parabola. Ito, may equation niya na yung opens to the right, y squared minus 1. Ito naman, may equation na negative y squared plus 1. Para hindi tayo malito. Next, identify kung anong strip. Base sa ating given, puro in terms of y, at yung nakuha natin na limits ay in terms of y, ibig sabihin, ang gagamitin natin na strip ay yung horizontal na may formula na area is equal to the integral from a to b ng x right minus x left dy. Para malaman kung anong x left at x right, mag-drawing tayo ng vertical strip sa ating area. Yan. Tapos, yung right part ng ating strip, ito,
right part ng ating strip tumama sa parabola na to. Yung left part naman tumama dito sa parabola na to. Ito, may equation na to. So, bali ang XR. Ito naman, may equation na yung left tinamaan. May equation na ito. Bagay, siya yung X left. Substitute natin sa formula is equal to, yung limits natin ay from negative 1 to positive 1. Yung X right ay negative Y squared plus 1 minus yung X left natin ay Y squared minus 1 dy. Simplify from negative 1 to 1, negative Y squared plus 1 minus Y squared. Ito ha, itong negative sign na to may distribute dito sa dalawa. Kaya negative Y squared plus 1 dy. Pagsama mo lang ang pwede pagsama, negative 1 to 1. Yung dalawang negative Y squared pwede natin isulat as negative 2Y squared. Tapos dalawang plus 1 din, kaya plus 2 dy. Yan, pwede ka na mag-integrate. Ilabas mo yung negative 2. Negative 2 integral ng y squared ay y cubed all over 3 from negative 1 to 1 plus ilabas mo yun din yung 2 integral ng dy ay y from negative 1 to 1. Incorporate the limits. Negative 2 1 cubed all over 3 minus negative 1 cubed all over 3 plus 2 upper limit 1 minus negative 1. Solve natin, negative 2 times 1/3. Bale, itong negative 1 raised to 3 ay negative 1 pa din. So, magpa-plus. Kasi multiply pa dito. So, plus 1/3. Plus. Plus, 2 times 2 equals negative 2 times 1/3 plus 1/3. Ilan din? 2/3 ba? 1/3 plus 1/3. 2/3. 2/3 plus 4. Calculate mo na yan. Area is equal to 8 all over 3 square units. Pwede na yan as final answer. Number 8, calculate the area of the region bounded by the equations y is equal to x squared minus 4x and y is equal to x 6x. 6x. 6 minus 3x pala. Bale, itong equation na to ay equation ng parabola at ito ay equation ng line. So, unahin muna natin yung parabola. Y is equal to x squared minus 4x. Ang hanapin natin ay vertex at intersection, point of intersection. Para mag-graph natin siya na maayos. Intersection. So, point of intersection muna. Para mahanap yun, isulat mo yung y is equal to x squared minus 4x. Kailangan natin maghanap ng dalawang x. Or siya din yung wait lang. Siya pa yung magsilbing limits. Hindi pala. So, yan. Point of intersection. Para mag-graph natin ng maayos yung parabola. Gagawin mo, i-factor out mo yung x dyan sa dalawa. X minus 4. Kasi x squared, kunin mo yung isang x na lang. Tapos kunin mo yung x dyan sa 4, negative 4x. May 1 ay negative 4. So meron tayong x is equal to 0 and x is equal to 4. Tama. Punta tayo sa vertex. Y is equal to x squared minus 4x. Tapos, by completing the square agad, y, itong negative 4, i-divide mo ng 2. Negative 4 divided by 2, negative 2. Tapos square mo, magpa-plus 4. So, x squared minus 4x plus 4. So, kung plus 4 yan, ilagay mo dito plus 4. Tapos, y plus 4 is equal to
yung factor niya na x minus 2 squared. Yung negative 2 na yan ay yung na-divide natin kanina. Negative 4 divided by 2 ay negative 2. Meron na tayong vertex na x na 2 at yung y na negative 4. Kasi negative, positive. Kung negative siya dati, maging positive. Kung positive siya dati, maging negative. Meron tayong vertex. Tapos kung saan siya nag-open, upward or downward lang to kasi ay nasa y. Tapos positive yung x, kaya upward. Yan. Next ay, the second equation is a linear function, di ba? You need to find the x and y intercept. Sulat natin yung equation ng line. Y is equal to 6 minus 3x. Ngayon, ang hinahanap natin ay x and y intercepts. So, yan yung, kunwari, kung meron kang graph at meron kang line, ang x and y intercepts ay ito, yung mga tinamaan dun sa axis. X-axis at y-axis. Yung point dyan, or yung coordinates dyan. Yan yung x and y intercept. So, para mahanap yan, alam nyo naman yung intercept form ng isang line. Ano nga yun? Intercept form ay, may equation na, y is equal to mx plus b. Yung m, slope, yung b ay y-intercept. So, ito, pwede natin i-rearrange, magiging negative 3x, or y is equal to negative 3x plus 6. Automatic, yung 6 ang y-intercept. Y-intercept. Yung x-intercept naman ay masasolve natin pag in-equate natin ito sa 0. So, gagawin natin yung y na 0. So, y ay 0, 6 minus 3x. Ilipat mo yung 6 sa kabila, mag-negative 6, negative 3x. Divide mo both sides by negative 3. Negative 3, cancel. Negative 3 ay negative 6 divided by negative 3 ay positive 2. Yan. Meron tayong x-intercept. Ito yung x-intercept. Yan. Meron tayong y at x-intercept. Next, to solve for the point of intersection of two functions. Kasi nga, wala pa tayong limits na given. Wala. Kailangan natin i-solve yung point of intersection ng dalawang function. So, para ma-solve yun, ipag-equate mo lang yung dalawang equation na in terms of y. So, y is equal to y. Yung unang y ay x squared minus 4x. X squared minus 4x. Yung pangalawa ay 6 minus 3x. Ipagsama mo lang yung mga pwede ipagsama. Bale, x squared minus 4x tapos yung 3x ilipat mo sa kabila maging plus 3x is equal to 6, diba? Tapos ilipat mo din yung 6 pala, pwede pala ilipat agad yung 6 minus 6 is equal to 0. Pagsama mo yung dalawang may x squared, negative 4x plus 3x ay negative x minus 6 is equal to 0. So, pwede ka mag-shortcut, no? Gamitan mo na lang ito ng calcu para mahanap yung dalawang x. Or i-factor yan. Pwede mo i-mode 5-3 yan. Mode 5-3 sa calcu. Makakuha mo na ang x sub 1 ay 3 at yung x sub 2 ay negative 2. So, mas madali na lang. Yan yung point of intersection nila. Sa x na 3 at x na negative 2. Ngayon, pwede natin siya i-graph. Bale, ganito yung itsura ng graph niya. Isang parabola muna. Yung parabola ay may vertex na, vertex ng parabola ay 2 and negative 4. So, saan yung 2? X na 2 at negative 4 na y. So, dito yung vertex. Tapos,
yung para mag-graph natin ng maayos, di ba tumama, nakuha din natin ng point of intersection itong parabola. Ito, 0 and 4. So, tatama siya sa 0 at sa 4. So, dyan tama yung ating parabola. Palitan natin ang kulay. Sa 0 at sa 4. So, ito yung 4, ito yung 0. Okay na yan. Tapos, yung line, i-graph din natin yung line. Mag-graph natin yan sa x and y intercept lang din naman. Sa y intercept ay 6. So, magbilang tayo sa y ng 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, dugtungan para natin itong parabola. Maikli. So, yan. Yan. Ganyan, kahit hindi masyadong perfect. Tapos, yung isang intercept ay sa 2, x na 2. 1, 2. So, yung line ay magdadaan lang dyan sa 6 at sa 2. So, draw ka lang ng straight line. Dyan. Hindi ba yun? Mag-straight ka. Ayaw. Yan. So, yan ang ating boundary. Ang pinapanap sa ating area ito. At yung point of intersection nila, yung nagkuha din natin kanina, ito, x is equal to 3. Ito 3 yan. May x na 3. At yung isa ay x na negative 2. Ay, mali. Ito pala yung x na 3. Ay, tama nga. Ito yung x na 3 at ito yung x na negative 2. Kung negative 1 yan, negative 2. Hindi masyadong accurate. Basta, may negative 2 dyan. Ito yung x. Ito yung magsisilbi nating limits ha. Negative 2 at x. So, yan. Pwede na tayo mag-identify kung anong strip ang gagamitin. Based sa given, puro in terms of x naman yung ating equation. So, ang gagamitin natin ay vertical. 0 to, limits natin ay negative 2 to 3. Tapos, ang y upper ay drawing tayo ng vertical strip. Yan. Yung upper part ng strip tumama sa line na may equation na ano equation ng line? Negative 3x or yung original lang 6 minus 3x. Y is equal to 6 minus 3x. Yung lower part naman tumama sa parabola na may equation na x squared minus 4x. Y is equal to x squared minus 4x. So, ito ang y lower. Ito naman yung y upper. Substitute sa formula. Y upper muna. Yung y upper ay 6 minus 3x. 6 minus 3x minus yung y lower na x squared minus 4x dx. Simplify. Negative 2 to 3. So, ipagsama natin yung pwede pagsama. 6 minus 3x plus 4x. Negative 6x minus 3x minus x squared plus 4x dx equal sa negative 2 to 3. Bale, 6, negative 3x plus 4 magpa-positive x minus x squared dx. Pwede ka na mag-integrate. Una, ilabas mo yung 6. Tapos x na lang. Negative 2 to 3. Plus, integral ng x ay x squared all over 2 from negative 2 to 3. Minus, integral ng x squared ay x cubed all over 3. Negative 2 to 3. Walang space. Tapos, 6, upper limit muna. 3 minus 2, ay negative 2 pala. Minus negative 2 plus 3 squared
3 squared all over 2 minus negative 2 squared all over 2 minus 3 cube all over 3 minus negative 2 cube all over 3. So, kahit dyan, pwede na kayo mag-calculate para mabilis. Area is equal to, ang makuha nyo area dyan ay 125 all over 6 square units. Pero mas, kasi, pag i-try nyo siya, i-solve sa calcu, dito pa lang, ito, sa simplified. So, dyan pa lang, kaya nyo na makuha to. Pero, sa exam on required ang solution, bali pang check nyo lang siya. So, yun lang. Number 8. So, last item for this topic. Calculate the area of the region bounded by the equations x is equal to 3y minus 2 and x is equal to 2y squared minus 4. So, ang ating equation ay ito, composed ng isang linear at isang parabolic. Bale, unahin natin yung yung linear. Hanapin natin yung x and y intercept. 3y minus 2. So, gagawin mo, di ba ang equation ng parabola ng line ay y is equal to mx plus b. So, gawin mo siyang ganyang form. Bale, 3y, paano ba? 3y, positive lang, yung x na lang yung negative 2 na lang yung ilipat natin. So, yun lang yung mag-ibang sign. 3y x plus 2. Ganyan. Tapos, i-divide mo siya ng 3, both sides, kasi y lang kailangan. So, y is equal to x 1/3 x plus 2/3. Meron ka na. Ito, automatic ang y-intercept. Tapos, ang x-intercept naman ay masasolve pag 0 yung y. So, equate mo siya sa 0, 1/3 x plus 2/3. Tapos, ilipat natin yung 2/3 sa kabila. Or kahit yung negative 1, yung 1/3 na lang. So, magna-negative 1/3 x is equal to 2/3. I-divide mo both sides by negative 1/3. Cancel yan. X is equal to negative 2. I-divide mo to. Ang sagot ay negative 2. X-intercept naman yan. Kompleto na, no? Yung dalawa, x and y-intercept. Next, solve natin yung vertex ng parabola. X is equal to 2y squared minus 4. So, vertex niyan ay yung 4, ilipat mo sa kabila, magpa-plus 4. 2y squared. Tapos, dyan pa lang, malaman na agad yung vertex. Dito ay vertex is equal to negative 4 kasi kasama ng x ay positive 4. So, negative. Tapos, ang kasama ng y ay 0. So, wala. 0. 4 at 0. Yan yung kanyang vertex. So, hindi naman na importante yung kanyang y-intercepts. So, pwedeng hanggang dyan lang. Okay na yan. Next naman, isolve natin yung limits kasi walang given na limits. Para masolve yung limits, i-equate mo yung dalawang x. X is equal to x. Yung unang x ay 3y minus 2. Yung isa ay 2y squared minus 4. Pagsama mo ang mga pwede pagsama, bale, 3y, ang ilipat natin ay itong 3y. So, positive pa rin. 2y squared minus 3y minus 4 plus 2 is equal to 0. Bale, 2y squared minus 3y, negative 4 plus 2, negative 2 equals 0. Yan, pwede ka na dito para madali.
para manap mo yung dalawang y. I-mode 5-3 mo na yan. To mode 5-3. Makuha mo yung dalawang y na 2 and negative 1/2. Yan yung limits natin. Pwede na tayo mag-graph. Graph natin. Graph. Yan. Vertex ng parabola ay negative 4, 0. 1, 2, 3, 4. So, dito, negative 4. Tapos, drawing. Tapos, yung line muna. Yung line ay ang x and y intercept. Ang y-intercept ay sa 2/3. Ang 2/3, pag naka-decimal, 2/3, yun yung y. 0.67. Saan ang y na 0.67? Ito yung 1, 2, 0.67 ay ito. Dito banda. Gawin natin pula. Tama ba? Tama. Dito. Lakihan pala natin yung yung scale kasi hindi siya masyadong makita. Gawin natin ay ganito. Lakihan natin yung scale. Dito yung 1 ay 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pwede na siguro yan. Yung vertex ng parabola ay dito. Yung kung saan tatama yung line natin sa y ay dito banda. Tapos sa x naman ay negative 2 dito. Tama ba? X-intercept ay negative 2. Yan, tama. So, gawa ka na ng straight line na tatama dyan sa dalawang point na yan. Yan. Tapos, yung parabola, i-drawing mo na din. Tapos, ang pinapahanap sa atin na area ay ito. Yan, ito. Tapos, na-solve din natin itong dalawang to. Yan yung magsisilbing limits na 2. Ito ay medyo sumobra na tayo ng drawing. Pero okay na yan. Kunwari ito ay dito yung 2. Tapos, ito ay negative 1/2 dapat. So, sobra nga. Yung y, tama ba? Medyo, dapat ito yung y pala. Nasa y ang ating limits. Ito dapat dito pala yun. So, ulitin na lang natin guys. Ulit. Yung line ay dyan tatama sa dalawang point. Pangit ulit. Red natin, red. Line tatama dyan. Yan. Tapos yung parabola ay mag-intersect yung dalawa sa 2 na y. Dito dapat mag-intersect. Tapos sa y na negative 1/2. Dito. Dapat dito. Wala na bura. Dito dapat. So parabola na tama dyan. At parabola na ito. Okay na yan. At least accurate na tumama, di ba? Pinapanap na area ay ito lang. Yan. Tapos, kung alam mo na, kung nag-graph mo na, punta naman tayo sa kung anong strip ang gagamitin. Yung given ay in terms of y. Tapos yung ating limit naman in terms of y din. Sabihin ay horizontal strip. Formula ng horizontal strip, area is equal to a to b ng x right minus x left dy. Ayan, mag-drawing tayo ng vertical strip. Ay, horizontal pala. Horizontal strip. Tapos,
yung x right, substitute natin. Ay, hindi. Ano pala natin, bilugan natin. Etong x right, ito, x right to x right, tumama sa line na may equation na. Equation ng line, 3y minus 2. 3y minus 2. Tapos, yung left part naman, tumama sa parabola na may equation na 2y squared minus 4. 2y squared minus 4. Ito yung y, ito yung x left. Ito yung x right, xr. So, pwede na tayo mag-substitute sa formula. Area is equal to, yung limits natin kanina, negative 1/2. Palaging nasa baba yung mas maliit. Negative 1/2 to 2. Tapos, x right ay 3y minus 2. Minus, left ay 2y squared minus 4. dy. Simplify area from negative 1/2 to 2. 3y minus 2 minus 2y squared plus 4 dy. Pwede ba? Ay, merong. Yan, simplify ulit kasi merong pwede ipagsama. 3y minus 2y squared plus 2 dy. Yan, pwede ka na mag-integrate. Labas mo yung 3. Integral ng y ay y squared all over 2. Negative 1/2 raised to 2 ay raised to 2 from negative 1/2 to 2 minus 2 integral ng y squared ay y cubed all over 3 from negative 1/2 to 2 plus 2 integral ng dy ay y from negative 1/2 to 2. Incorporate the limits. 3 times 2 squared all over 2 minus negative 1/2 squared all over 2 minus 2 cubed all over 3 minus negative 1/2 cubed all over 3 plus 2 minus negative 1/2. So, kahit dyan, pwede na kayo mag-calculate siguro. Calculate nyo lang yan. Dito na pa. Ang maging sagot nyo ay 125 all over 24 square units. Kung may lowest term pa, pwede yung lowest term. Meron pa ba yan? 125 all over 24. 125 divided by 24. So, wala na. So, final answer na yan. Pwede na yan. Final answer. So, yun lang guys. Sana panoorin nyo to, no? Para matuto din kayo. So, yun lang. Bye guys. Thank you.